So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So kakatapos lang natin mag-repair ngayon ng Sakura AB757. Ayan. So may mga babaguhin pa tayo dito, no, at maglalagay tayo ng protection pa dito sa kanyang papuntang OPT dahil hindi pumuputok yung fuse. Grabe na yung shorted dito, sunog yan, no. Kung papansin nyo, yung board may mga sunog. Ganon din sa kabilang channel, no. Ayan, no. Grabe yung sunog na to, nalinisan lang kasi itim na itim talaga, no. At talagang yung apat na final output dito shorted. Pero yung fuse buo pa rin. Kung hindi naputol yung 5551 dito, malamang pati yung circuit sa likod na tuklap, malamang yung circuit na yon kung hindi naputol, mas grabe pa yung masusunog. Kaya maglalagay na tayo dito ng fuse kasi yung fuse na to nakakonect to sa secondary ng transformer, fuse, diode at capacitor. Ganon yung flow ng circuit nya. So bali pagdating ng capacitor, papunta na siya ng OPT. Ikakat ko yung circuit na to, yung dalawa na to. Ito. Yan, yung dalawa na yan, kakat natin yan. Galing capacitor yon para putol yung circuit nya. Then maglalagay tayo ng isa pang fuse for protection na to ng OPT. Kasi hindi siya pumuputok, yung fuse na to buo pa rin. Stock pa rin yung fuse nya, no. Pwede kang bumaba ng ampere siguro dito, pero mas accurate kasi kung dito ko ilalagay yung mismong protection. Para yung fuse na dito, protection na lang to ng mga diode at capacitor. Para at least dalawa yung protection nya, dalawa yung dadaanan. Try natin. On natin. Normal na yung DCO at DC offset at biasing. Nagkiklik na rin yung relay. Hindi kasi nagkiklik yung relay na to nung naayos natin. Ulit. So maluwag pala yung saksakan. Yan. Nag-on na siya. Ayaw mag-on ka na yun na. Maluwag yung saksakan ka. Nilipat natin. Tingnan natin yung relay. Yun, nag-click na yung relay. Check natin kung iikot kusa. Ayan, umangat na. Ulitin natin kung mag-click ulit yung relay. Na-testing ko na rin. May sound na rin siya, no. Ulitin natin. Check natin yung relay. May delay ng kaunti. Yun, nag-click na yung relay. Goods na mga idol. Goods na tong Sakura AB757. Yun, kakatapos lang rin natin gawin tong Nova at itong JMS. Kahapon pa to dumating. Try natin to. Check natin lahat ng gawa natin kung nag-on. Maluwag yung saksakan ko mga idol. So yan. Nag-on na siya. Try natin. Ito pa. Dami tayo extension kasi hindi abot yung wire, maikse. Ang iba-vlog ko ngayon mga idol, yung Japan na surplus old model. Saksak natin kung mag-on. Mag-on na siya. Wait natin kung magkakaroon ng blue screen. Ayan. May blue screen na. Goods na yan mga idol. Itong electric fan, hindi pa natin nagagawa. Hindi ko pa nabubuksan, pati itong dryer. Umuugong lang daw itong dryer. Yung washing dito, natubos na. Ano lang sira nun? Ito lang, capacitor. Natubos na. Ito, hindi ko pa nabubuksan. Ito kahapon pa to eh. Pero goods na rin to. Kahapon pa to eh. Testing na rin natin kasi baka yung ibang TV kasi pag malamig, hindi na sumisindi. So ito ay kahapon pa. So malamig na to. Yan, naramdaman ko na yung screen. Wait natin yung blue screen. Ayan. Okay, no? Bagong bago daw to mga idol. Sira agad. Kaso lampas na isang buwan kaya hindi na nila mabalik. 1 month warranty lang daw doon sa pinagbilhan. So ito yung bablog natin, yung Japan surplus. So ang problema na to, hindi pa natin nabubuksan.
On natin. Nag-green. Tapos nagre-red, nagbe-blink. Ayan yung problema niya, no. Ulitin natin. Ayan, wala na. Blink na lang siya. Kasi nabuksan na natin eh. So, ayan yung problema niya. Sa unang bukas, mag-green siya, pero magbabalik siya sa red, tapos magbe-blink na to. So, nagpo-protect yung ating Sharp na Japan. So, anuhin muna natin. Ito, ayos na rin to eh. Yung isang araw pa to. SMD kasi yung parts na to, galing na to ng ibang technician, pero tinanggihan na. Kasi yung binuksan na to at ginawa, hindi na nagawa. Buti dito daw nalaman niya may gumagawa, kaya dito niya dinala. Buti na lang at hindi naman kinahuyan or hindi naman ang piyesa. Ang sira na to kasi sunog yung kanyang driver, pati yung output transistor, pati yung mga SMD resistor. SMD na kasi yung mismong amplifier na to, na medyo latest na. Yan. Sunog yun, pati yung 5401 na SMD. So ito itatabi ko muna, hindi ko muna to isasara kasi testing ko pa to. Sa sound test muna natin to ng kahit mga 1 o'clock lang ang volume para matesting talaga, no. Kasi yung mga ganito high voltage na to, delikado na to kapag kapag may fake ka na nailagay dito, puputok agad to. Sa 59 ata ang supply ng mga 757 eh. Wala nakasulat, pero I think 59. Ayun, meron dito sa Ayan, 59 nga. Ayan, 59059. Sa naman 55737. 55055. Halos same lang ng board. So hindi ko muna to isasara. Sa sound test ko muna. Pero na sound test ko na siya kanina. Na sound test ko siya, pero mga hanggang dito pa lang, no. Mga 10 o'clock yata, 11, parang ganun. Kasi maaga pa masyado. So mamaya sa sound test natin to mga 1 o'clock. Kasi may sound system yung may-ari na to. Sigurado na malakas magpatugtog yun. Pero yung daw na to is naka-zero naman. Yung mga bass and treble niya naka-zero. Sa may siya nag-a-adjust, crossover, mixer, kaya yung processor. So, himisin muna natin mga idol para masimulan ko na yung Sharp. So, ito na, no. So, bigyan ko na kayo agad na idea. Kung hindi sa vertical, yung capacitor lang masira na to, no. Yung mga ganitong Japan na surplus. Baka Japan yung TV nyo eh. Panoorin nyo ito. Mabilis lang to gawin, yung ganito. So, minsan kasi tumatagal lang kasi pinapaliwanag natin. So, cut ko na yung video muna mga idol at buksan muna natin yung TV. So, yun. Ito na like ko content natin yung Sakura AB757. Kasi itong Sharp na gagawin natin, pagkabukas ko kaagad, tinignan ko kung bloated yung capacitor na sinasabi ko. So, hindi naman, no. Ayan. Hindi naman. Pero may nakita akong sunog. Ito. Yung resistor na R511. Yung R511, supply ng vertical IC ito. So malamang vertical ngayong sira, tama pa rin yung hula natin. Pero wala tayong pamalit ng ganitong IC, yung TA8403. Yan, wala tayong pamalit niyan. TA8403 3K. So papabilin ko pa sa may-ari kasi 100% na sira yan kapag nasunog ito. Yung resistor na to. R511 yan kung daw nagkakamali. So malikabok na, hindi pa kasi natin nalinisan. Brushin natin para makita nyo. R511. Ayan, mayroon nakasulat dito sa ilalim. Ayan na. R511. Yung marking niya sa board. So vertical yan, supply ng vertical. So, ibig sabihin, open na to kapag nasunog yan, no? At hindi yan masusunog kung hindi ito shorted. So, hindi ko na to i-content. At least na-share ko na lang na vertical IC lang yung problema. Kaya nagbe-blink yung kanyang red.
Kasi wala tayong piyesa mga idol, matatagalan. So hindi ko kagad may edit yung video. So ito na lang. Ito na lang ko content natin. Yung 757. Ayan, may fuse na tayo dyan nilagay. Kinat ko yung circuit nyan sa ilalim. Tapos nilagyan natin fuse. Binutasan natin yung board. Ayan, para mailagay yung fuse. Tapos yung driver dito, pinalitan na rin natin ng orig. Mas matibay. Kasi itong part na to mga idol, hindi ako may gawa na to, no. Yung ibang technician. Kumbaga nasunog rin to dati, yan. Sunog rin yan dati. Pero hindi pumutok yung fuse. So ngayon, yung kabilang channel naman yung nasunog, dito na dinala. Ayun naman, ito yung gawa natin. Tapos sinadjust ko sa kanya, palitan na rin to ng driver. Kasi yung driver na nakakabit dito ay sa customer galing, no, na order niya lang daw ng Shopee. So sinabi na natin yung mismong apps, no. Sa Shopee niya daw na order, alam naman natin makaramihan doon fake, at pinakita niya sa akin, ayun nga, no, confirm galing China yon. Fake nga mga idol, no. Patsambahan pa galing China, patsambahan yung orig. At binigyan niya rin tayo ng pyesa, kinabit ko rin dito, at wala pa isang minuto, nasibak agad mga idol, isang kanta pa lang, kunting pihit ko pa lang dito, pumutok agad. Kaya sabi ko, yung orig na ikakabit namin, ayan, KM brand, dalawa yan, pati yung ito KM brand, yan, para hindi na basta-basta masibak, no. Matibay na rin. Kaya lang pag nagpalit ka na to, tapos yung nandito kasi D669 na yung kinabit ko, lalagyan nyo siya ng mika sa likod, kasi kapag hindi, puputok ulit yan. So yan, may mika yan. Dati wala, kasi ang nakalagay dito ay C2690. Tapos syempre dahil tumaas nga yung biasing nung nagpalit tayo ng transistor, tumaas ng konti. So nag-adjust na lang tayo dito sa resistor. Ayan, yung resistor na to, tinaas din natin ng konti para bumaba ulit yung biasing, mag normal siya. So try natin patugtugin, kung tutunog na ba. Kasi ito, konting pihit lang nung tinesting ko, ganyan pala yung volume, pumutok na itong mga to. At ang nakakapagtaka, hindi pumutok yung kanyang fuse. Ayan, oh. Kaya naglagay tayo ng fuse dito. Mas accurate kasi kapag dito nilagay yung fuse. Pag nagkaroon ng isang perasong nag-short dito, putok agad yung fuse, no? Hindi na nadadamay yung iba. Ito kasi pumutok na yung apat na OPT niya. Buo pa rin yung fuse. Hindi man lang na kahit nagkonting spark dito, wala. Tapos yung ito, yan, sunog na yung mga driver. Andito pa nga yung driver niyan, eh. Oh, yan, oh. Grabe yung mga sunog ng driver niyan. Ayan, putok talaga. Yan. Pero yung OPT dala niya, eh. Yan, shorted rin yung apat na yun. Tapos ito pumutok. Sunog yung resistor na yan, yung 220 ohms, ito. Sunog yan, dalawa. Pati itong resistor dito sa may 5551, sunog. Pati ito, sibak talaga, putok talaga to, no. Hati sa gitna. Itong 5551 na to. Ayun, nakita nyo naman yung board, may sunog pa. Yan. 1,200 ohms ang nakalagay dyan. Ayan yung marami na sunog dyan. So yung iba kasi natakpan lang ng pyesa. Tulad na to, may sunog rin yung ilalim yan, no? Yung 220, sunog na sunog. Tapos yung 10 ohms na yan, sunog rin yan. Tapos yung isang 10 ohms dito, sunog rin. Maraming sunog, pero yung fuse buo pa. Kung hindi nga lang, yung circuit pala na to sa likod, tuklap rin, no? Kung hindi yun natuklap yung circuit, yung mismong supply na yun, malamang marami pang madadamay dahil hindi pa pumuputok yung fuse. Kaya tumigil na yung daloy ng flow ng kuryente diyan dahil natuklap nga yung circuit sa likod. Kung hindi natuklap yun, malamang marami pa madadamay. So kaya naglagay tayo ng fuse dito. Ayan yung rason natin, no. Mas accurate kung dito sa lampas ng capacitor nilagay yung fuse kaysa sa unahan ng pagtapos kasi ng transformer, saka naglagay ng fuse, diode, capacitor. Kasi dalawa yung capacitor niya, medyo may stock pa to. So at least dito, pag nagputok yung fuse, yung stock ng capacitor hindi natutuloy.
So ito, try natin. Magagamit tayo ng kanta na kay DJ Wow, GG ano ba to, basta ito na lang. Tingnan natin yung relay. Yan, nag-click na, may delay siya, no? Mga ilang seconds din. Yan, kusa na siya ng volume, no? Tingnan natin kung hap lang yung cellphone. So baka maka-copyright tayo na to, ah. Off ko muna dito. Tapos volume ko dito max na cellphone. Ang gamit ko mid high lang. Mid lang pala, mid ito. Wala nang high. Testing lang naman kasi parang nasa 7 o'clock pa lang yung kinabit namin yung pyesa niyang galing China, pumutok na. Pero sinabihan ko na siya na fake yung pyesa niya. At least ito orig na yung nakakabit dito. Kaya nakita niya naman na pumutok yung pyesa niya. Ito orig tong kinabit ko kasi akin to galing. So yung sa kanya order niya yun ng China. Ano kasi yun, sobra yun ng pinagawa niya to sa ibang technician kasi sobra yun ng pyesa. Ayun din yung binigay niya sa akin, yung sobra. Yan na, mayroon na siya. Off ko lang kasi baka maka-copyright. So try natin yung sa kabilang side, sa right channel. Ayan, right channel tayo. So makarena para hindi tayo maka-copyright. Tuloy-tuloy natin yung kanta. Wait lang. Skip. Ayan, play. So tignan natin yung ginawa natin. Yan, ito yung ginawa natin. Okay na. So dati ganyan pa lang, pumutok na yung pyesa eh. Ibig sabihin nasa pyesa niya talaga yung problema. Okay na mga idol, pwede na to isara. Pero wala itong tornilyo kasi bukas na to, nandinala dito mga idol. Binuksan na ng customer, patayin ko muna. Ayan, ayan lang mga pinalitan natin. So ibang pyesa kasi nasa kanya eh. Ay, ito yung 555 na sinasabi ko, nandito pa pala sa akin. Ayan o, pumutok rin o, putol yan, dito yan nakalagay. Yan. Ito, kaya ako nalaman yung, kasi hindi rin natin yung kabisado, no? Ito, kaya ako nalaman yung value na to. Siyempre, tinignan lang natin yung sa kabila. Ayan, o. Yung dati, sunog rin yung dati palang ganyan. Ayan, o. 1,200. So, 1,200 rin yan. Naka-series lang kasi yung 1,000, tapos yung 200. Pinagsama ko. Kasi wala ako available na ganong value. Ayan. Okay na to mga idol. Pwede na to isara. Hanggang dito na lang. Share ko lang yung ginawa natin dito.